sa lahat. Sa pool sa CCTV, ang dalawang lalaking tila nagtatalo sa gilid ng kalsada sa Navotas. Ilang saglit pa'y nagpakawala ng suntok ang lalaking naka-shorts. Nakailag at gumanti naman ng suntok ang lalaking nakapantalon. Sa pool, pagkasuntok, bumagsak sa kalsada at nabagok ang ulo ng lalaking naka-shorts. Nakaligtas kaya siya? Yan at ang ugat ng kanilang pagtatalo. Abangan mamaya. Narito iba pang malaking balita sa Frontline. Kahit holiday, mga iligal na dumaraan sa EDSA busway pinaghuhuli. May naipit tuloy na ambulansya. Singaw sa toll sa SLEX at Muntinlupa, Cavite Expressway magtataas bukas. Mga dumadalaw sa mga sementeryo, tuloy-tuloy pa rin ngayong araw. Pero may ilang nichong tila nabaon na sa limot at hindi binibisita. Pulis na inagawa ng baril ng lasing na lalaki sa sementeryo sa Parañaque na harap sa kasong administratibo. Sa pool sa video, customer at kahera hinold up sa coffee shop sa Cebu City. Grade 12 students sa Iligan City natagpo ang naagnas na sa loob ng kanilang bahay. 4 na araw na palang patay. Viral video ang delikadong pagpapatintero ng kotse at truck sa Mandawi City. Sa Frontline News Abroad, mga nag-Halloween costume na ala COVID health workers inaresto sa China. Habang sa Peru, mga pulis naman ang nag-costume sa gitna ng drug raid. At Richard Gutierrez at Sara Labati naiintrigang hiwalay na raw? Naagawan ng baril at nadaplisan pa ng bala ang isang pulis na naka-duty sa sementeryo sa Parañaque. Muntik din mabaril ang kabaro niyang sumaklolo. Ang nakalaban nila isang lasing na lalaki. Kaya para sa hepe ng mga sangkot na pulis, malaking isyu ngayon kung paano naagawan ng baril ang kanyang tao. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Sa kalsadang ito sa tapat ng Palanyag Cemetery sa Parañaque, makikita ang isang pulis na tila nagse-cellphone habang naka-duty sa salubong ng undas. Habang may naglalakad namang dalawang lalaking pasayaw-sayaw pa. Maya-maya, tinungo ng isa sa mga lalaki ang pwesto ng pulis, saka nakipag-agawan ng baril. Sinubukang itulak ng pulis ang lalaki pero siya ang napuwersa at napasandal pa sa nakaparadang pulis mobil. Halos mabalibag pa ng lalaki ang pulis. 8 segundong nagpambuno ang dalawa saka lumabas sa sasakyan ang kabaro ng pulis. Dito na tinutukan ng isa pang pulis ang lalaki saka pinaputukan pero nagmintis. Ang nakipagbulong pulis gumapang palayo. Binaril siya ng lalaki pero nadaplisan lang siya. Pagkatapos ng engkwentro, parehong tumakbo ang nagbarilang pulis at suspect. Binalikan din naman agad ng isa pang pulis ang kabaro niyang gumagapang. Ang pulis na naagawan ng baril, kinilalang si Police Corporal Roselito De Layon. May sugat ang kanyang sentido at may galos din sa braso. Naisip ko na katapusan ko na talagang tensyonado na po ako na may tama na po ako. Na anong time na yun talagang igapang ko na lang siguro, konting hininga na lang. Ganun po yung naglalaro na sa isip ko habang papalayo pa ako. Kwento naman ng kasamahan niyang si Police Corporal Adrian Manatad, nagbabantay sila sa sementeryo nang mangyari ang insidente. Lasing daw ang suspect na nang-agaw ng baril pero aminado siyang nahirapan siyang makaporma. Nakabunot na po ng baril eh. Kaya nag-alangan din ako sa kabady ko, baka mabaril ko rin yung body ko. Ayoko pa rin naman matamaan ng kabady ko, ako pa makakatama sa kanya, kaya alalay pa rin. Ang suspect hindi pa raw nakontento sa pang-aagaw ng baril. Sunod niyang napagdiskitahan ang 14 anyos na lalaki. Nandun po kami sa creek noon, nakatambay, kasama ng girlfriend ko. Bigla na lang po siya dumaan sa amin. Tinutukan niya po bigla ng walang pansing tabi sa ulo mismo. Nagpambuno raw si Tuto at ang suspect hanggang sa naitulak niya ito sa kanal. Doon na naaresto ng mga otoridad ang suspect na si Luigi Ganuza. Aminado siyang lasing.
Nahiya rin po ako sa nasaktan ko, sa mga sali sa gulo ko. Nahihirapan po ako pag tuwing nakikita ko na mali pala yung nagawa. Mahaharap si Ganuza sa patong-patong na kaso habang ang dalawang pulis automatic daw na mahaharap sa administrative case. Dito po sa admin case, malalaman po dito sa investigation at matatanong bakit po naagawan ng baril itong pulis namin despite na naka-duty. So medyo malaking issue yan, pulis inagawan ng baril. Dagdag ng Southern Police District, hindi sila nagkukulang sa pagsasanay sa mga pulis na palagi maging alerto lalo't buhay nila at ng mamamayan ang nakataya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sinuntok sa mukha, bumagsak, nabagok hanggang sa mamatay ang isang lalaki sa Navotas. Ang suspect na inis daw dahil sa madalas na pangmamaliit sa kanya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa CCTV video na kuha sa North Bay Boulevard sa Navotas nitong Sabado ng gabi, makikita ang duwelo ng dalawang lalaki. Ang lalaki naka-short pants ng puti, nagpakawala ng suntok sa lalaki nakapantalon. Pero nakailag ang lalaki nakapantalon at gumanti ng suntok. Napuruhan ang lalaki naka-shorts at agad bumagsak sa kalsada. Nang nakandusay na ang lalaki na suntok, agad nang umalis ang lalaki na nuntok. Ang suntok na ito nauwi sa pagkasawi ng biktimang kinilalang si Aljan Cabangbang, 41 taong gulang. Sa kanyang death certificate, namatay si Cabangbang dahil sa brain damage at injury. Naghihinagpis ngayon ang pamilya ni Cabangbang. Kwento nila, umuwi lang daw siya sa Navotas noong Sabado mula sa trabaho sa Subic para sana bumoto sa nagdaang barangay at SK elections noong Lunes. Sana din naman siya umuwi. Umuwi lang pala siya dito para iwan kami. Para yung mga kapatid ko pa. Nakunan din sa CCTV ang mga eksena bago ang mismong suntukan. Makikita rito na naglalakad ang sospek na kinilala lang sa pangalang Mark sa grupo ng mga tao kung nasaan nandun si Cabangbang. Nang umalis na ang mga nakamotor at nakabisikleta na kanina lang ay kasama ni Cabangbang, nilapitan na siya ni Mark. Maya-maya pa, dito na nagharap ang dalawa na nauwi sa suntukan. Nakainom si Cabangbang noong mga oras na yon. Ayon sa pamilya Cabangbang, hindi naman daw makikipagsuntukan ng biktima kung hindi siya sinakta ng sospek. Hindi na nanakit yung papa ko, hindi na nanakit. Gagantihan kahit sino namang tao si Paing ka habang umihi ka eh. Tapos bata pa yung gagawa sa'yo nun, hindi ka magaganti. Gumanti siya, hindi siya nakatawa. Agad namang naaresto ang sospek. Ayon sa pulis, magkapitbahay lang sospek at biktima. Napikon daw ang sospek sa umano'y pang mamaliit sa kanya ng biktima. Nagre-request na mapasok ng trabaho itong suspect natin dun sa dahil mekaniko itong biktima. And apparently, hindi yata tinanggap dahil palagi siyang pinapahiya nung namatay na yon. And accordingly, ang bansag sa kanya ay tamad. Posible rin daw na hindi alam ng sospek na nasawi ng biktima mula sa suntok. Hindi naman siya ganun tumakbo. And considering na ang alam niya, na knock-out niya lang yun. Yung pala, tuloy nang namatay pala. So, fatal. Hindi naman daw nakainom ang sospek nang mangyari ang krimen. Sinampahan na siya ng reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nasunog ang isang barkong nakaangkla sa Castilla, Sorsogon. Nagliliyab pa ang likurang bahagi ng barkong MV Ken ng abutan ng mga bumbero. Nabalot din ito ng makapal na usok. Base sa investigasyon, pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang sunog. Nagsimula raw ito sa mess hall o kwarto kung saan kumakain ang mga tripulante. Ligtas naman ang 8 crew ng barko. Idiniklara ang fire out mag-aalas 4 ng hapon. Hindi naman nagdulot ng oil spill ang sunog. Inabandona at napabayaan na ang ilang nicho sa Manila South Cemetery. Tinubuan ng araw ito ng mga talahib at pinamumugaran na rin ng mga ahas. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Taon-taon hindi nakalilimot si Johnny at kanyang pamilya na bisitahin ang puntod ng pamangking si Rene sa Manila South Cemetery, mapaundas man o kanyang kaarawan. Pag mahal mo isang tao, kahit na ilang taon na siya nandiyan dyan, siyempre dapat dalawin mo siya. Kung ang puntod ni Rene parating nadadalaw, may ilang yumaong naabandona na. Biyak-biyak ang mga nicho, tinubuan na ng talahib. Nalubog sa tubig at putik, nabaon na sa limot. Ilan bale ang naalala niyo pong nakalibing dyan? Bago tubuan ng... Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang nicho. Puro bata lahat. Siguro mga 8 buwan. Sa lugar na ito, halos puro sanggol ang nakalibing, pero niwala na halos bakas na may nakalibing dito. Palubog na, lahat. Dahil tumataas ang tubig dito pag umulan, malakas ang ulan. Ilan kaya mga nicho na nandito? Mga 7. Malilit na bata naman yun. Napabayaan na raw talaga ang mga nicho at maging si Aling Laura, hindi na raw kakayanin linisin ang mga ito. Mga suklawin pa ako ng ahas, maraming ahas dyan. Baka ikabatay ko pa. Marami pong ahas dito, may bitin pa nga. Ang lalaking ahas. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, planong gawing crematorium facility at pet cemetery ang matalahib na lugar na puro inabandonan na ang mga nicho. Iaan namin yung mga buto, tatabi namin. And then yung mga iba doon na lubog, iaayos namin para sa isang side, tsaka para mawala na yung doon, mapatag na doon. Pagsisiguro naman ng pamunuan, kukontakin muna ang mga naiwang kaanak. Pero kadalasan daw, kapag wala nang sumasagot talaga, ay saka dinadala sa mass grave. Nakalulungkot man daw, pero sana ay patuloy pa ring alalahanin ang mga kaanak natin na mayapa. Hindi man sa pagpunta sa sementeryo, pero kahit sa dasal. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kung kahapon dumagsa ang maraming Pinoy sa sementeryo ang mga taga-Angono sa Rizal, ngayon pa lang idinaraos ang undas. Nasa frontline ng balitang yan live si Justin Punsalang. Justin, bakit ngayon lang sila nagpunta sa sementeryo? Cheryl, nakaugalian na ng mga taga-Angono Rizal na ipagdiwang ang undas tuwing November 2 kaysa kahapon. Ngayon nga makikita mo sa aking likuran na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dito, partikular sa Angono Municipal Cemetery para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Tuwing November 2, busy sa Angono Municipal Cemetery sa Rizal. Hindi kasi tulad ng maraming lugar, ngayong All Souls Day nila binibisita ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. Nakagawian na raw ito sa bayan dahil ngayon ang araw ng kaluluwa. Ayon sa Katoliko, ito ang araw na itinakda para alalahanin at alayan ng dasal ang mga pumanaw para ang mga kaluluwa sa purgatorio ay mabilis na makakyat sa langit. At kung sa ibang mga sementeryo kahapon, bawal ang mga vendor sa loob, dito pagpasok pa lang, kaliwat kanan na ang mga nagtitinda ng pagkain. Kahit ngayon, nagkalat din ang mga nag-aalok ng paglilinis at pagpipintura ng nicho. Gaya ng ibang Pinoy, ang pagbisita sa sementeryo ang pagkakataon para magkita-kita ang pamilya. Oo, reunion. Dito kami nagkikita-kita. Apo, pamangkin, dito sila nagpupunta. Bit-bit ang mga baong pagkain, kanya-kanyang set-up para sa salo-salo. Paghapon kami rito minsan naabot kami ng gabi. Bawal sa sementeryo ang pagpasok ng alak, mga matutulis na bagay at mga gamit pang sugal. Pero kung marami sa mga nagpupunta ay komportable na bibisita ang kanilang mga mahal sa buhay, marami rin ang problemado. May ilang mga nicho kasi rito na nalubog sa baha dahil sa pag-ulan sa Angono kahapon. Mayroon ding mga nicho na naharangan na ng iba pang nicho, gaya ng sa asawa ni Aling Arcelita. Kaming dadalaw, wala talaga kaming space. Gusto mo namin ayusin yung pinakaano talaga. Wala kaming choice kasi dikit na po talaga. Andito lang kami, sa gilid lang. Ililipat na lang daw ng ibang libingan ang naharangang puntod. Kaninang umaga, nag-ikot sa sementeryo ang mga pulis. Sa assessment ng Rizal Police sa buong probinsya, maliban sa pagbigat ng daloy ng trapiko ay maayos naman ang pagdiriwang ng undas. Cheryl, sa huling tala ng Angono Municipal Police Station, umabot na sa 15,000 ang bilang ng mga taong nagpunta dito sa sementeryo. Di hamak na mas marami yan doon sa 2,000 na nagpunta kahapon. Mananatiling bukas at pwedeng bisitahin ng mga residente yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Angono Municipal Cemetery hanggang alas 11 ng gabi. Cheryl?
Maraming salamat, Justin Punsalang. Tuloy ang hulihan sa EDSA busway kahit holiday. Marami pa rin nahuling pasaway kaya perwisyo na naman ang inabot ng mga pinapayagan talagang makadaan sa nasabing lane. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Imbes na mapabilis ang biyahe, mas lalong natagalan ang ambulansyang ito nang dumaan sa EDSA bus lane kanina. Naipit ang ambulansya dahil tiyempong nang huhuli ang Interagency Council for Traffic o IAC ng mga pasaway na dumaraan sa busway. Masama tuloy ang loob ng driver ng ambulansya lalo't may pasyente siyang dala. Emergency po yan, sir. Hindi kami makahat. Passing through namin ito, pinakamabilis to eh. Dapat wala ito mga private na yan. Bus lane eh, obvious naman. Kung dismayado ang ambulance driver, ang driver naman ng delivery van na ito, patawa-tawa pa ng naharang ng IAC. Huli! Pero hindi ko nung... Tila wala siyang ideya sa perwisyong dulot ng mga pasaway na gaya niya. Hindi akala namin may nagbibigay ng ayuda, kaya sumunod kami. Huli pala! Bukod sa EDSA bus carousel, ang pwede lang dumaan sa busway ay mga emergency vehicle gaya ng ambulansya at mga marked government vehicle. Kahit holiday, hindi pinalagpas ng mga tauhan ng IAC ang mga pasaway na motorista na bumabagta sa busway gaya na lang sa bahaging ito ng EDSA Magallanes dito sa Makati. Sa dami ng mga nasita, usad pagong tuloy ang biyahe sa busway. Kung tutuusin, hindi naman traffic kanina dahil holiday, pero marami pa ring dumaan sa busway kahit bawal. Ay, hindi-expect ko kasi holiday. So, walang operasyon yung IAC. Ang mga bus na nga ang nag-adjust at umiwas na lang sa bus lane na nakalaan dapat sa kanila. Pero ang iba, wala nang nagawa ng maipit na sa operasyon ng IAC. Dapat lagi na lang may bantay para pag wala kasing bantay, papasok talaga yan sila, sir. Napababa naman ang babaeng ito sa kanyang sinasakyang taxi nang hulihin ng IAC. Mangiyak-ngiyak siyang nagmakaawa na palusutin na sila. Late na raw kasi siya sa kanyang flight, pero hindi natinag ang mga taga-IAC. Aminado naman ang taxi driver sa kanyang pagkakamali. Alam ko naman kasalanan ko. Alam ko na talaga mali. Nagmamadali kasi sila papunta airport. Umabot sa 110 ang mga nahuling sasakyan, kabilang ang mga motorsiklo. 1,000 piso ang multa nila, pero sa susunod, mas mabigat na ang parusa para magtanda ang mga pasaway. 5,000 piso na para sa first offense, 10,000 sa second offense na may kasama pang suspension of license sa loob ng 1 buwan at mandatory road safety seminar. Sa third offense, 20,000 at 1 year suspension ng lisensya. At 30,000 pesos sa fourth offense, sabay pagbawi sa lisensya ng motorista. Aprobado na ng Metro Manila Council ang pagtaas ng penalty, bagaman wala pang detalye kung kailan ito ipatutupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, customer at kahera ng coffee shop, hinold up ng 3 lalaki sa Cebu City. Mga taga-Sagada, malabonfire ang paggunita sa mga yumao. At ang pag-alala sa mga namayapang fur babies na bahagi ng maraming pamilya. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa mga motorista, ihanda na ang mga bulsa. Mas mataas na singil sa toll ang sasalubong sa inyo sa South Luzon Expressway at Muntinlupa Cavite Expressway simula bukas. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Simula bukas, November 3, magpapatupad ng toll hike sa South Luzon Expressway matapos itong aprobahan ng Toll Regulatory Board. Para sa mga babiyahe mula Calamba, Laguna hanggang Alabang, madadagdagan ng 10 piso ang toll ng mga Class 1 vehicles, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3. Para naman sa mga motoristang babiyahe mula Santo Tomas hanggang Calamba, 4 pesos ang dagdag singil sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 8 pesos sa Class 3. Ang ilang motorista, kamot ulo na lang. Ay wala pong magagawa. Kailangan hindi din. Kailangan sumunod din. Hindi ka naman pwede magreklamo sa toll gate. Ayon sa Toll Regulatory Board, noong 2012 at 2014 pa inihain ang mga petisyon para sa toll hike sa SLEX.
Dumaan daw ito sa mahabang proseso. Kabilang sa mga isinaalang-alang ay ang mga proyekto at mga bagong infrastruktura sa expressway. Kabilang dito ang Toll Road 4 na nagkokonekta sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena sa Quezon Province. That they have always been introducing yung mga various improvements sa SLEC. Bibigyan na rin naman po natin ng konsiderasyon na makalikom sila ng konting pandagdag ka man lang dito sa kanilang mga bayarin para sa operations and maintenance at pagpapatuloy po ng mga improvements. Bukod sa SLEX, magpapatupad din ng toll increase sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Piso ang dagdag singil para sa Class 1, 2 piso sa Class 2 at 3 piso sa Class 3. Nanindigan naman ng TRB, hindi nagkataon ng pagpapatupad nito ngayong pabalik ang maraming bakasyonista mula sa probinsya. Matagal na raw humihiling ang kumpanya ng dagdag singil. Katunayan, ito raw ang unang beses sa magpapatupad ng toll hike ang MCX matapos ang 13 taon. Naintindihan naman po namin yung kanilang mga ganyang comments. Subalit siguro naman po kailangan din natin bigyan ng konsiderasyon ng ating operator investor. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na hindi maaapektuhan ang supply ng tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila at kalapit probinsya sa nakatakdang pagsasara ng Angat Hydropower Plant. Paliwanag ng MWSS, mayroong gagamiting alternatibong pagdadaluyan ng tubig habang nakasara ang planta. Simula November 6 hanggang January 6, 2024, isasara ang Angat Hydropower Plant para sa rehabilitasyon. Layunin nitong matiyak na mapapakinabangan sa mas mahabang panahon ang planta. Posible raw kasing may mga tagas na ang planta na higit 6 na dekada na ang tanda. Makakauwi na ngayong weekend ang higit 40 Pilipinong stranded sa Israel at Lebanon. Naghihintay naman ang higit 100 Pinoy na makatawid sa Rafah Crossing na border ng Egypt at Israel. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Daang-daang dayuhang stranded sa Rafah Crossing ng Israel at Egypt ang nakaabang pa ring makatawid ng border. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, 115 dyan mga kababayan natin. Ipoproseso na raw ang kanilang mga dokumento. Natatagalan daw ito dahil dumaraan pa sa verification process ang mga pangalan. Karamihan daw kasi nag-iba ang pangalan ng mag-asawa ng Palestino. Hiningin natin ng bigyan tayo ng priority kasi ang situation, lahat ng mga foreign nationals na gustong lumabas ng Gaza, makakalabas daw. Yung problema, 7,000 nagpas sila. Hindi naman kaya ng Rafah border na iisa lahat tumawid. No? So, unti-unti lang nire-release yung mga approvals. Nauna nang nakatawid sa Rafah Crossing ang 2 Pilipinong doktor kagabi. Mga empleyado sila ng Doctors Without Borders. Sabi naman ng DFA, sa darating na linggo na makakauwi ng Pilipinas ang 45 Pilipino mula Israel. Tuloy pa rin ang evacuation ng mga Pinoy doon. Pero may ilan tayong kababayan na ayaw pa ring umuwi. Gaya na lang ng hotel worker na si Dayanara na nasa Tel Aviv. Mapapauwi na lang siguro po kami kapag medyo lumala, no? Or kapag nag-alert level 3 na po. Hanggat kaya raw, titiisin na lang muna niya ang sunod-sunod na airstrikes. Kahapon nga raw, mas tumindi ang mga pambobomba sa Tel Aviv. Sa Tel Aviv, yun talaga ang gusto nilang puntiryahin is Tel Aviv, which is madaming Pilipino, madaming mga citizens na nandito sa city. Bukod naman sa Israel, all accounted for o nakausap na rin ulit ng DFA ang 136 na Pinoy na nawalan sila ng contact dahil sa telecommunications blackout, habang may natitira pang 8 Pinoy sa loob ng Gaza City. Hindi pa raw sila makalabas dahil delikado pa.
Wala pa namang update sa 2 Pilipino nang nawawala sa Israel na posibleng dinukot umano ng Hamas. May 4 na Pinoy sa West Bank ang gusto raw na magpa-repatriate. 2 sa kanila ay nasa Jordan ngayon. Ikinakasa na ang pagpapauwi sa mga Pinoy na pawang hindi dokumentado. May 6 na Pinoy naman sa Lebanon ang nagpa-repatriate at darating sa November 4. Sa ngayon, voluntary ang repatriation sa Lebanon dahil nasa alert level 3 ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hola mga kapatid, bibisita na rin as a solo artist sa sikat na late night show sa US si BTS member Jungkook. Masaya yang inanunsyo ng TV host na si Jimmy Fallon sa kanyang social media accounts. Nakaschedule na ang guesting ni JK sa The Tonight Show with Jimmy Fallon this coming November 6. At bago nga si Jungkook, nauna nang nag-solo guesting sa nasabing show ang ilan niyang co-Bangtan boys na sina Suga at Jimin. Bukas naman November 3 nakatakda na pong i-release ang much-awaited solo album ni JK na Golden. Samantala, maaaring tumagal pa ng ilang buwan bago makumpirma ang dahilan ng pagpanaw ni Friends star Matthew Perry. Ayon sa ilang Hollywood reports, inconclusive o hindi pa rin tiyak ang ilang inisyal na post-mortem report kay Matthew. Sabi nga ng medical examiner ni Matthew, kailangan pa rin nilang mag-imbestiga. Sa ilang source, sinasabing wala namang foul play sa pagpanaw ng Friends star. Nitong Sabado lang nang maiulat ang pagkamatay ni Matthew sa isang stand-alone jacuzzi sa kanyang bahay sa Los Angeles. Susunod, akusasyon ng China na nadidiktahan daw tayo ng Amerika. Insulto raw ayon sa Armed Forces of the Philippines. Grade 12 student, 4 na araw na palang patay sa kanilang bahay sa Iligan City. At ilang nag-Halloween costume ng ala-COVID health worker inaresto sa China. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. China ang nanghimasok sa ating teritoryo. Yan ang pinaninindigan ng Pilipinas kasunod ng akusasyon ng China na illegal daw tayong pumapasok sa Scarborough Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Walang obligasyon ng Pilipinas na isang sovereign state na manghingi ng anumang pahintulot para makapaglayag sa sariling teritoryo. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs nang umalma ang Southern Theater Command ng Chinese Army sa pagdaan ng Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea nitong October 30. Sabi ng Department of Foreign Affairs, walang legal na basihan ang mga pahayag ng China. Nagpalala lang nila ito ng tensyon sa rehiyon. Lehitimo rin ang pagpapatrolyo natin sa lugar dahil sakop at responsibilidad ito ng Pilipinas. Ang China raw ang pilit pumapasok at nanghihimasok sa ating teritoryo. Paalala pa ng DFA sa China, ang mga panghaharas at panghaharang sa Philippine vessel at mga mangingisdang Pinoy ay paglabag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea at Arbitral Award sa Pilipinas. Giit pa ng DFA, dapat lumayas ang China sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kinukundi na rin ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang pagbuntot ng People's Liberation Army ng China sa Philippine Navy at Coast Guard. Paglilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines, walang karahasang nangyari sa bagong insidente sa pagitan ng barko ng Pilipinas at ng China. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang pahayag ng China na kumikilos ang Pilipinas sa dikta ng Amerika. Tayo po ay isang malayang bansa at mayroon tayong foreign policy na independente. So, malaking isang sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Pagtitiyak din ng AFP, tuloy-tuloy lang ang ating maritime mission sa kabila ng mga insidente. Pero nang tanungin kung welcome sumama ang Amerika sa mga resupply mission ng Pilipinas, sagot lang ng AFP. Our RORE mission is for us to undertake. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nakatakdang dumating sa bansa bukas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida para sa isang official visit sa Pilipinas.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sasalubong sa Prime Minister sa pa-welcome ceremony sa Malacanang. Tatagal ang pagbisita ni Kishida hanggang Sabado, November 4. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga isyong pampolitika, seguridad, ekonomiya at people-to-people relations. Tatalakayin din ang patuloy na atensyon sa West Philippine Sea at ang Official Development Assistance o pautang ng Japan sa Pilipinas. What's up mga kapatid, na dalawa na ng Chiba Jets ang TNT Tropang Giga, this time sa East Asia Super League 75-66. Lumamang ng as much as 20 ang Jets na ibaba ng TNT to 5 sa second half, kaso kinapusuli ang Tropang Giga. Naglaro ang TNT na wala si Ronde Hollis Jefferson, Mikey Williams, R.R. Pogoy at Poy Eram. Nanguna para sa kanila si Quincy Miller na nagtala ng 22 points and 13 rebounds. Ayon kay Coach Jojo Lastimosa, maganda sana ang second half nila, kaso hindi na talaga nila napawi yung slow start. Maglalaro ang TNT sa opening day ng PBA Commissioner's Cup sa Sunday kontra Magnolia Hotshots. At lipat naman tayo ng football na eliminate ang Pilipinas sa Asian Football Confederation Women's Olympic Qualifying Tournament kahit nanalo ang koponan kontra Iran. Nagwagi ang mga Pinay 1-0 sa likod ng goal ni Tanay Anis noong 19th minute. Hindi nga lang naging enough to para mag-advance dahil na 3-0 win ng Uzbekistan ang India. Kinailangan ng Pilipinas na matalo or kahit draw ang Uzbekistan pero hindi meant to be. Congratulations pa rin sa Pilipinas sa panalo pero baka nga there are greater plans. Sports pa tayo mamaya, huwag kayong aalis. Susunod, alamin ang mga bonfire na tradisyonal na panag-apoy ng mga taga-Sagada. Sara Labati at Richard Gutierrez, naiisyong hiwalay na? Mga fur parent nag-iwan ng treats sa mga namayapa nilang alaga sa Marikina Pet Cemetery. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Lalong kasuhan ng COMELEC ang mga pulis na umatras sa kanilang duty sa mismong araw ng eleksyon. Gusto rin ng poll body na panagutin ang mga politikong sinasabing nanakot daw sa mga gurong nagsisilbi sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hindi pa kakasuhan ang mga teacher na nag-back out sa kanilang trabaho sa barangay at sanggunian kabataan elections sa mismong araw ng botohan. Yan ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia. Gusto raw malaman ng COMELEC ano ang dahilan bakit hindi tumuloy ang mga guro sa pagsiserbisyo nitong nakaraang Lunes. Dahil kung takot ang dahilan, naiintindihan daw ito ng COMELEC, lalo na kung delikado ang lugar kung saan naka-assign ng mga teacher. Ang gusto lang natin paimbestigahan ay yung iilan na mga guro na bakit sa araw na eleksyon tapos nagsimula na yung pagpapaboto, bigla na lang nag-withdraw ng kanilang serbisyo. Matatanda ang nasa halos 3,000 guro ang umatras sa pagiging electoral board bago ang October 30 elections. Karamihan sa kanila ay galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan may mga naitalang election-related violence. Gaya na lang din ang ilang insidente ng pamamaril na nagpatagal sa botohan at bilangan sa ilang barangay. May mga umatras din na mula Abra at Bicol Region. Wala raw itong kaso sa COMELEC dahil maaga naman nagpasabi ang mga teacher. Sabi pa ni Garcia, karapatan naman ng mga guro mula sa nasabing lugar na huwag tumuloy sa election duties. Pero mahalaga din daw na marisolba ang issue ng takot ng mga guro tuwing eleksyon. Mahalaga na malaman ng COMELEC kung sino ang mga nanakot sa mga teacher para ang mga ito ang kakasuhan. Kasi kung tatakot-takutin po tayo ng mga politiko, di lagi na lang pong gagawin ng mga politiko ngayon. Total naman pala pwedeng takutin. Pag natatalo na ako, tatakutin ko na lang yung teachers. Ibang usapan naman daw ang mga pulis na umatras sa kanilang tungkulin ng eleksyon dahil sa takot. Trained daw dapat ang mga pulis sa mga peligro at hindi sila dapat basta nasisindak o natatakot. Pinag-aaralan daw nilang kasuhan ng mga pulis na umatras sa mismong araw ng eleksyon. Hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hindi po ba? Kaya nga silang nilagay natin panghalinin, pamalit. Dahil alam natin sila yung mga makikisig, sila yung mga matatapang, sila yung hindi pwedeng tatakot-takutin.
Sa kabila ng lampas na 8 oras na duty ng mga guro mula botohan hanggang proklamasyon, wala raw silang overtime pay. Paliwanag ng COMELEC, bukod sa wala ito sa kanilang mandato ay hindi rin daw kasi nila empleyado ang mga guro. Sakop daw kasi sila ng Department of Education. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Pagdating naman sa honoraria, target ng poll body na maipamahagi ito hanggang bukas. Higit 600,000 guro ang dapat makatanggap ng honoraria. Pero sa ngayon, halos 100,000 pa lang na miyembro ng Electoral Board ang nabigyan. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga principal na tumatayong chairman ng Electoral Board, habang 9,000 pesos ang ibibigay sa mga gurong miyembro ng Electoral Board. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ibinunyag ng ilang arestadong Chinese na ibinenta sila sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Kwento ng isang dayuhan na ubusan siya ng pera sa pagkakasino. Pinautang daw siya ng estranghero at nang hindi makabayad, hinaras at dinala siya sa compound. Ibinenta siya ng nasa higit kalahating milyong piso. Ganyan din ang nangyari sa isa pang Chinese na una raw inalok ng trabaho. 8 buwan na raw sila sa compound at hindi pinalalabas. Nababahala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa nasabing bentahan ng tao. Biyernes, nang salakayin ng Pogo Company kung saan natuklasan ding pugad dito ng prostitusyon. Well, this is very disturbing actually, no? Kasi this is not the first two Chinese nationals who have approached us here. But the fact that they are keeping workers here against their will, that's a form of labor trafficking. Sandamakbak na basura ang nahakot sa Manila North at South Cemetery ngayong undas. Ayon sa pamunuan ng mga sementeryo, aabot sa 50 truck ng basura ang nakolekta sa Manila North mula October 28 hanggang kahapon. Higit 30 truck naman ang nahakot sa Manila South. Sa kabuuan, halos 70 truck ng basura o higit 229 metric tons ang nakolekta mula sa daan-daang libong bumisita nitong undas. Simula naman bukas, balik na sa dating oras ang operasyon ng Manila North Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Namigay ng school supplies at hygiene kits ang MVP Group sa isang eskwelahan sa Rojas City. Malaking tulong yan para makabangon sila mula sa sunod-sunod na kalamidad. Narito ang report. Ito ang Pasiano Bombaes Memorial School sa Barangay Culahaw, Rojas City. Mayroon itong mahigit 200 estudyante. Nitong huling 2 taon, nakapagtala sila ng pagbaba sa kanilang bilang ng mga mag-aaral. Sa dami raw kasi ng kalamidad na pinagdaanan ng kanilang lugar, hanggang ngayon, hirap sila sa pagbangon. Ang mga pupils namin, most of them are malnourished. Kasi po, karaniwan ng mga hanap buhay po namin dito ay nasa construction worker at saka sa dagat lang po. Mahirap po yung mga parents namin po dito. Hindi na matutukan ng mga magulang ang pag-aaral ng mga anak, lalo't araw-araw nilang problema kung ano ang kakainin. Habang ang iba naman, iginagapang ang pagpasok sa eskwela. Karaniwan ng mga mag-aaral namin ay hindi halos kumpleto ang kanilang mga gamit sa school. So yun ang dahilan kung minsan na ang iba ay hindi makapag-aral dahil kulang sila sa school supplies. Kaya naman dinala ng Alagang Kapatid Foundation ang proyektong Aralets Kapatid sa Pasiano Bombaes Memorial School. So itong collaboration na ito ng Tulong Kapatid kasama ang Juan Meralco Foundation, PLDT Smart Foundation at Alagang Kapatid Foundation, namigay tayo ng mga gamit pang eskwela, gamit para sa paaralan at of course gamit rin para sa mga guro at para makita natin ang tuloy-tuloy na pagbangon nila sa mga sunod-sunod na mga krisis na dumadaan sa kanila. Abot langit ang ngiti ng mga bata sa paghihintay sa pagdating ng kanilang maagang pamasko. Hindi lang basta pampagana pumasok sa eskwela ang naiabot ng ating grupo. Nakapagbigay din tayo ng pag-asa sa bawat guro't mag-aaral na mayroon silang katuwang sa pagbangon. This is the first time
that we are chosen as our recipient of your project, na isang malaking foundation po ang nakapagbigay ng tulong sa amin po. Sana po tuloy-tuloy na po ang mga blessings na darating sa amin sa pamamagitan po ng TV5 Foundation. Maraming salamat po and God bless. Susunod, mga nag-ala COVID health workers bilang Halloween costume sa China, hinuli ng pulis. Mga taga-sagada idinaan sa pagdiningas ng apoy ang pag-alala sa mga yumao. At viral video, truck ng LPG, nakipagpatintero sa kotse sa Mandawi City. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Magkakaibigan hanggang sa paggawa ng krimen ng 3 lalaki sa Cebu City. Sa pool sa video, ang pangho-hold up nila sa isang coffee shop. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kuha ng CCTV noong Martes ng hating gabi, makikita ang isang lalaking nakaputing hoodie na tila nag-aabang sa labas ng isang coffee shop. Maya-maya, pumasok siya at kinuha ang cellphone ng isang customer. Dumating din ang isa pang lalaki at bag naman ng parehong customer ang pinuntirya. Habang dumiretso naman sa counter ang nakaputing suspect at tinutukan ng baril ang kahera. Sa takot, walang nagawa ang babae kundi ibigay ang kita ng coffee shop. Matapos magnakaw, agad umalis ang dalawa. Sa ibang anggulo naman ng CCTV, ilang minuto bago mangyari ang krimen, ay makikitang 3 pala silang nasa labas. Naiwan ng isa bilang lookout dahil sa pagnanakaw, napilitang magsara ng coffee shop. Pero sa tulong ng CCTV, nakilala ang mga hold-upper. Naaresto ang 2 sa kanila, kabilang ang nagsilbing lookout na si Cyrus John Ralios at ang nanutok ng baril na si Arvin Benedict Malulot. Kalokit ng mga personnel natin yung bahay ng isa sa mga suspect. So, at maganda rin kasi nakipagtulungan din yung pamilya ng suspect sa atin. Tinutugis pa ng mga otoridad ang ikatlong suspect na kinilalang si Giovanni Lagahit. Base sa investigasyon, magkakaibigan ang 3 at dati nang nakulong dahil sa pagnanakaw. Yung suspect, no, according to him, na wala siyang trabaho. So, magbabarkada itong 3 ito. So, naisipan nila na gumawa ng hold-up. Naibalik naman ang sling bag at cellphone ng customer, pero di na nabawi ang 2,000 pisong kita ng coffee shop. Mahaharap sa kasong robbery at illegal possession of firearms ang 2 suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Natagpo ang patay at naagnas na sa kanilang bahay sa Iligan City ang isang dalagita. Pinag-aaralan na rin ng mga otoridad kung biktima siya ng rape. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. November 1 nang sapilitang buksan ng mga pulis ang bahay na ito sa Iligan City. Matapos i-report ng kapitbahay ang masangsang na amoy na nanggagaling dito. Tumambad sa mga otoridad ang naaagnas na bangkay ng isang babae. Posible raw na 3 o 4 na araw na itong patay dahil may mga uod na sa ilang bahagi ng katawan. Base sa investigasyon, 17 gulang ang grade 12 student na biktima. Tumanggi muna silang pangalanan siya. Pero mag-isa na lang daw siya sa bahay matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Huli siyang nakita noong October 28, papunta sa eskwelahan. Inakala raw ng kanyang kaanak na pupunta siya sa bahay ng kanyang ina para magbakasyon doon dahil long weekend. They expect na nandito siya but unfortunately nandoon lang pala siya sa kanyang bahay at doon siya nakitang patay. Walang bakas na sapilitan binuksan ng bahay at wala ring nawawalang gamit. Pero inihinalang ginahasa muna ang biktima bago patayin, lalo't nakataas ang suot niyang damit at nakalabas ang kanyang dibdib. Yung medical doctors namin pumunta dito to conduct DNA and autopsy with the consent of the family. We are waiting for the report if indeed meron po talagang foul play. Palaisipan pa kung sino ang salarin, pati ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa video, ang delikadong pakikipagpatintero sa kalsada ng isang kotse at truck sa Mandawi City. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa.
Makikita sa viral video na ito ang pag-overtake ng truck ng LPG sa maliit na kotse sa kalsada sa Mandawi City, Cebu. Dahil dito sinubukan ng kotse na ungusan ng truck pero ayaw magbigay ng truck. Maya-maya tila nagpatintero na ang dalawang sasakyan sa kalsada. May isang bahagi rin kung saan nag-swerve pa ang kotse at truck sa kabilang lane. Kahit masikip ang kalsada, pinilit pa rin magunahan ng dalawang sasakyan. Nakunan ang video noong linggo ng hapon, nakarating na sa Mandawi City PNP ang video. Kahit daw wala pang formal na nagre-reklamo ay hindi raw nila ito palalampasin. Nagsasagawa na sila ng investigasyon para matukoy kung sino ang mga driver. Nangako rin ng Mandawi City Police na pananagutin nila ang mga pasaway na motorista. Obviously, so nakita nyo sa video talagang they are disregarding the safety of other motorists. We will invite them to our office to shed light on those what really happened. Pati ang Land Transportation Office may mga hakbang na rin na ginagawa para matuntun at matukoy ang mga motorista. Posible raw na ma-revoke o matanggalan ng lisensya ang mga pasaway na motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Hindi naging maganda ang umpisa ng PLDT high-speed hitters kontra next-led Chameleons pero nakasungkit pa rin sila ng panalo sa dulo. Nakuha ng next-led ang first set 25-22 pero bumawi agad ang PLDT winning the next 3. Nagpakitang gila si Savannah Davidson with 21 points. 3-1 na ngayon ng PLDT tied with Cherry Tigo at Choco Mucho sa third place. Nakuha naman ng Flying Titans ang pangatlong panalo nila pagkatapos talunin ang Gallery's Tower High Risers. 16 points para kay CC Rondina to keep the High Risers winless. At tuloy-tuloy ang exciting games ng PVL. Siguraduhin yung nakasubaybay kayo kada game day, ha, mga kapatid. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod ang pagkalala sa mga namayapang fur babies na bahagi ng maraming pamilya. Ilang pelikulang Pinoy showing sa Hollywood para sa Manila International Film Festival. At estado ng relasyon ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati na iisyu ngayon ng netizens. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagsuot lang ng costume, inaresto na. Yan ang sinapit ng ilang dumalo sa Halloween party sa China. Hinuli ng mga pulis ang mga nagsuot ng Personal Protective Equipment o PPE sa Shanghai. Ito yung suot ng mga healthcare worker para makaiwas sa COVID-19. Hindi pa malinaw kung ano ang nilabag na batas ng mga inaresto. Pero sabi ng ilan, posibleng dahil ito sa tila protesta ng mga hinuli sa gobyerno ng China. Matatandaang sa China unang naitala ang kaso ng COVID-19 bago kumalat sa buong mundo. Nagsanib puwersa ang mga sikat na Halloween villain para sa isang anti-drug operation sa Lima, Peru. Naka-costume ang mga pulis, merong naka-Jason Friday the 13th, Tiffany Valentine na bride ni Chucky Doll at Freddy Krueger ng A Nightmare on Elm Street. Ni-raid nila ang bahay ng isang buong pamilya ng mga umano'y drug dealer. 2 ang inaresto. Nakumpiska rin ang mga pera at daan-daang pakete ng cocaine. Maraming nag-iwan ng kandila sa mga sementeryo. Yan po ang kinabubuhay ng ilan nating mga kapatid. Nag-iikot ang grupo ng mga kabataan sa Barasuain Memorial Cemetery sa Barangay San Agustin sa Malolos, Bulacan. Pinupulot nila ang mga natunaw ng kandila at pinipili ang mga pwede pang gamitin. Ibinebenta nila yan sa halagang 12 pesos kada kilo. Para sa mga fur parents, hindi kailanman malilimutan ang mga alagang naging bahagi na ng kanilang pamilya. Kaya naman marami ang dumagsa sa Marikina Pet Cemetery. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Nag-aalay ng bulaklak. Nagtitirik ng kandila.
at nagdadasal ng taimtim. Walang pinagkaiba sa mga namayapang mahal sa buhay ang mga nakahimlay na aso at pusa rito sa Pet Memorial Garden na ito sa Barangay Fortune, Marikina City. Gaya ng puntod ng mga tao, ang ilang puntod dito, iniiwanan pa ng mga pagkain at treats. Naabutan namin ang fur parents na sina Alan at Joycey na dinalaw ang puntod ng kanilang alagang aso na si Mori. Tumagal siya ng 15 years, talagang masakit po sa aming kalooban na nawala siya. Hanggang sa huling dito po sa kanyang pinaghantungan, aalagaan pa rin po namin siya. Hanggang nandito siya, ganun po namin kamalang aming alaga. Ang pamilyang ito naman, dinadalaw ang kanilang alagang si Muffin na birthday ngayong araw. 13 years old na siya today, so old age na. Yearly namin ginagawa. May cake pa, balloons, and all that. Ngayong araw naman ipinalibing ni Andrew ang 12-year-old dog niyang si Rochi. For more than 1 week, nagkaroon na siya ng deterioration sa health niya. So, di na siya kumakain. Part na rin siya ng family. Kaya, tagal ko na rin inalagaan. And, ayun. Ginawa ko naman lahat para sa akin. So, tama na rin ito para sa akin. Mapagpahinga na siya. 2020 nang buksan sa publiko ang Pet Memorial Park. Naging hit ito sa mga taga-Barangay Fortune, kaya pinayagan na ring maglibing dito ang mga taga-ibang lugar. Kahit mga hayop yan, kailangan natin bigyan ng dissenting libingan din. Final resting place nila ito. 300 hanggang 500 pesos ang bayad sa pet cemetery. Kasama na rito ang pagbabasbas sa namatay na pet at lapida. Good for 1 year lang ang renta at bawal mag-renew. Marami nga pong nag-i-inquire kung magkano daw pong bumili ng lote. Sabi ko, hindi natin ito binibenta. No, hindi talaga kakayaning magbenta kasi mawawala ng space yung iba. Kasi in 1 year is nade-decompose naman po siya at since maliit lang naman yung space, hindi po natin po pwede na hindi siya libingan ulit ng bago. Ang Pet Memorial Garden na ito ay isa lang patunay na ang pagmamahal natin sa ating mga alaga hindi lang habang sila ay nabubuhay, kung hindi maging pati sa hukay. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mala bonfire ang paggalala ng mga taga-sagada sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang tawag dyan, panag-apoy. Kung tungkol saan yan, alamin sa report ni News 5 producer Ian Luminario. Sakto sa yumayakap na lamig ng panahon. Mainit at taimtim na panalangin ang inaalay ng mga lokal ng Sagada Mountain Province sa pag-alala ng kanilang mga yumao. Sabay sa undas ngayong taon ang pagniningas ng mga apoy sa mga puntod ng mga namatay. Para yan sa tauna nilang tradisyon na panag-apoy. Sa wikang Kangkanae, ang ibig sabihin niyan ay to light a fire o magsindi ng apoy. Ang bawat puntod at nicho, bukod sa mga kandila, nilalagyan ng mga saling o mga lumang kahoy ng pine trees, saka sinisindihan hapon ng November 1. Na-observe namin na tuwing every first day of November umaangin o umuulan, kaya siguro naisip ng mga taga-Sagada na mas gano'n na lang na kahit iwan nila yung mga salang, at least hindi na mamatay, at least tatagal siya na umiilaw pa rin. Kasabay nito, taimtim namang nagdarasal ang mga bumibisita sa libingan habang may naglilibot na pari para magbendisyon. Paniwala ng mga lokal, kasama pa rin nila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At sa apoy at liwanag ng mga sinisindihan nilang mga saleng, nabibigyan nila ng init at pagmamahal ang kanilang mga kaanak at kaibigan kahit na nga sa kabilang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Hola mga kapatid, usap-usapan online ang pagsusulo ni Richard Gutierrez sa ilang malalaking event sa Philippine showbiz. Hindi tuloy maiwasan matanong ng mga marites na netizen, hiwalay na nga ba sila ng kanyang misis sa si Sara Labati? Sa nagdaang ABS-CBN Ball, solo si Richard. Solo rin siya sa Opulence Halloween Ball. At hindi gaya noong mga nakaraang taon nga, wala ring Halloween costume entry ang kanilang pamilya. Kapansin-pansin din na last July pa ang post ni Sara sa IG kasama ang mister. Kumakalat man ang issue, no comment patungkol dyan ang mag-asawa.
Going Hollywood ang Pinoy film sa pagsisimula ng Manila International Film Festival o MIFF. Ang ilang tagpuroon silipin sa frontline balita ng ating K-Alaman Queen na si Kalad Karen. Tsaka di ba hindi mo patapos yung script? Hindi ko natatapusin yun. Ayoko na sad ending eh. Love you long time. Gusto niya nga raw uminom. He gets crazy when he drinks. Yeah, sure. What happened? About us, but not about us. At ako, kay Wilhelmina. Ako ang groom. At syempre, ang comedy hit na Here Comes the Groom. Ang mga Metro Manila Film Festival classic na yan, dinala na sa Hollywood para sa Manila International Film Festival. Ngayong araw, nag-kick off na ang pista kasama ang ilang miyembro ng Metro Manila Development Authority o MMDA at iba pang mga kasamang bituin sa mga nauna nang nabanggit na pelikula. Tulad ng inyong lingkod, sina Romnick Sarmienta, Aisel Serrano at Enchong D. Si Enchong, labis-labis pa rin ang pasasalamat sa panibagong pagkakataong ito na maibida pa sa international scene ang husay at galing ng pelikulang Pilipino. Sobrang masaya ako kasi parang nanganak siya yung success noong Summer Metro Manila Film Fest. Bilang isang artista, gusto mo mapasali sa mga ganitong international film fest so that you'll have a bigger audience, you have a bigger stage to showcase your talent. Sa pagsisimula ng Film Fest, layon ng MIFF na mas makilala pa worldwide ang talento sa filmmaking ng mga Pinoy. It's never been done before, so it's for the first time to be brought here in Hollywood. So we're basically bridging both world and hopefully we can do the same like the other countries that's been doing and make a name for ourselves here in Hollywood. Mag-open ito ng doors para sa Philippine movie na makapenetrate sa Hollywood. So this is just the start and hopefully magtuloy-tuloy ito. Ipapalabas ang 3 Summer MMFF films sa Directors Guild of America ngayong araw. Naniniwala ang pamunuan ng Manila International Film Festival na ito na ang simula para sa Philippine cinema na mas makilala sa Hollywood at sa buong mundo. Mula po dito sa Hollywood, Los Angeles, California, ako po si Kalad Karen, News 5. Ang taray sa Hollywood! At nakahanap ng cameraman, baka si Luke yung cameraman niya. Congratulations! Congrats, Diyan sa nanalo na supporting actor. Sa MMFF Baka ma-pirate na ng Hollywood yan, ha? Oo, at simula na rin ito dahil next year, lahat naman ng entries natin dadalhin ulit sa Hollywood. Nice, Maganda naman. nice. Pero teka muna, mabalik tayo sa mainit na issue. Ako yun, itama na Magpapakamarites lang tayo, no? Confirm ba? Nahiwalay na? Alam mo, hindi nila kino-confirm. Si Sarah kaninang huling post sa Instagram stories, sumakay ng aeroplano with the kids. Eh bakit nagkaroon ng ganung Actually, usap-usapan? nung ABS-CBN Ball, ang producer natin, tinanong si Richard, where's Sarah? Ang sagot lang ni Richard, I'm going solo. Ay! I-up natin ang soundbite na yan. Yun na ba yun? Mahirap. Pero pumaten ka dun sa, diba? Dun sa Oo, nahuli kami. Late na kami umuwi. Sana dinala mo si Tita Annabel. Ano or ko si Tita Annabel, birthday nun, at nabulag kami sa laki ng diamonds. Okay. Hindi na kami O abangan na lang natin yung confirmation kung totoo o hindi. Naku, hindi. Ay, may mga malamig ang Pasko ngayon darating. Malamig. Diba? Eh, 53. Dahil 53 days na lang. Pasko na. Malay mo, bigla pang mag-init. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita kasama sina Tito Mikey Reyes at MJ Marfori. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosip. Magandang gabi, Pilipinas.